Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH and maraming salamat sa pagdalo ninyo sa channel nito. But I just want to request na sana naman you will like, share, and subscribe this channel. At for tonight, we will be talking about the exciting event that will happen tomorrow. Maraming very happy or very excited to attend the rally that will happen tomorrow sa Quirino Grandstand, sa Lunita Quirino Grandstand. And a lot of people are planning right now, and they're planning and they are in groups kung anong isusuot nila for tomorrow. But I think most of the people who will attend the rallies will wear white. This is according to the INC, who is the one who is sponsoring or the one who will lead the rally for tomorrow. Sabi nila, this is a peace rally. At nagkaroon nga ng somehow among the supporters of the ANC and supporters of BP Sara and other sector of those who want to join this rally, nagkaroon ng konting mga discussions with regards to the word peace. Kasi merong lumabas na mga ads. Actually, these are not ads, but parang mga teasers lumabas sa I think it's in the NET 25 and their FM station, which is Eagle FM. Lagi akong nakikinig dyan dahil yung mga pinatugtog nilang mga music ay sa kapanahunan ko, 70s, 80s, and sometimes 60s. Parang nung araw yung kay RJ, that si RJ mas ano yun, 60s talaga siya sa rock and roll. But dito naman sa Eagle FM, from 70s, 80s, 90s, yan ang mga musics nila. And meron silang actually this is a song na sinasabi na naghihikayat sa mga tao na maging united. Let us be united. But before saying united, sinabi nila yung mga problema natin, ang kagutuman, ang kawalan ng trabaho, ang mga tao suffered from calamities and there was no help na binibigay. But they're not saying na ang government ang hindi nagbibigay ng tulong, but it was implied na talagang ang government. So yung iba siguro hindi nila inanalyze. These are the supporters of these rallies, including the ANC members. Now, why should we ask for unity against our enemies? Parang ganun ang nangyayari. Kasi ang implications doon sa song na we should be united. Pero para sa akin, wala namang pagkakamali yun. Because I'm not asking unity. I'm asking a united stand against those who have oppressed us. Yun ang ibig sabihin doon. It's not having our hand, extend our hand for unity to the people who oppress us. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin doon sa kanta na yun, let us be united. We stand united against the oppressors and those who take advantage of our kabaitan at sa ating katangahan or innocence. Kaya tayo patuloy nilang inaapi at inaagawan ang ating mga karapatan na mamuhay ng masagana.
at mamuhay ng tama. So, para sa akin, there's no argument about that. At dapat intindihin natin kung anong ibig sabihin ng word unity. It's not meant para doon sa ating mga kalaban or sa ating gustong pabagsakin. Hindi na, it's past the time na we extend our hand for unity. Tapos na we started with unity diba? Continuity and unity, but lahat hindi natupad dahil sa kanilang kasakiman, their greed, na gusto nilang suluhin ng power, then the wealth of the nation, gusto nilang pakinabangan na sila lang, without looking for the benefit of the people. So ganyan ang nangyari. So ngayon, aside from that, kung maalala natin, yung mga maisog rallies from the start, talagang sinasabi na nila, these rallies are parang against the government, against the administration. Actually, it's against the administration. Pero dito, parang iniiwasan nila yan na magkaroon ng, meaning ang Iglesia ni Cristo, and the one who initiated these rallies, na sabihin na talagang they are going against the administration. Kasi ang mangyari niyan, pipigilan yan. Kung maalala ninyo, yung mga rallies ng maisog, last minute, if you remember yung rally nila sa Bustos, Bulacan, from Malolos, nalipat ng Bustos dahil si anong apelido nitong mayor ng ng Malolos hindi pumayag at wala silang choice kung di ilipat sa Bustos. Then yung organizer was able to secure a venue na private. Actually, it's at the back of a factory, it's a vacant lot. Pero ano nangyari? Dahil alam nga nila na doon i-held, ang inipit nila yung may-ari ng lote. So they have already signed an agreement, parang kontrata na ganyan, so stipulating all the things, agreement nila para i-lease yung lugar. Pero ano nangyari? Last minute, pinasara. Hindi pinayagan na gagamitin. Ang mismong may-ari ang nagsabi. Linagyan pa nga ng doon, sign, tarpaulin signage na private property, and this cannot be used in any other purpose, especially for rally. Sa tingin ko, yun ang iniwasan ng INC na mangyari. Baka last minute hindi na ipapagamit yung Quirino Grandstand. And now this is still ongoing pa. Kung anong mangyari, we don't know. Tomorrow morning, kung biglang merong another what we call EO, executive order, na itigil yung rally, we don't know about that kasi bukas pa natin malaman yan. We will not know it now kasi bukas pa. We don't know about it yet kasi bukas pa nga mangyari. At marami pang oras na sila mag-isip kung makiramdam. Actually, nakiramdam yung mga yan kung totoo bang ganyang karami ang taong aatin. Totoo ba ito lang ang intention is for peace? Siguro maging at ease sila. But if they know na there are other motives, siguradong ipatigil yan. At yan ang iniwasan ng INC by saying na we are for unity, we are for peace. But hindi natin alam din kung yan ba talaga ang totoong intensyon ng INC, or they have other hidden agendas. Kasi hindi nga ako maniwala na kung nandiyan si Marcolita, magsasabi siya
na ano, peace lang tayo, ganyan, kailangan united tayo para masolve ang problema. Masosolve ang problema natin if we will have unity with the administration. Lalo tayong titirisin dahil alam nila na hindi tayo lalaban, na sumusuko tayo. So, I don't think na yan ang gustong mangyari ng ANC. Klarong-klaro naman yung ginawa nila kay Congressman Marcolita, ang pagsusuppress nila sa karapatan ni Congressman Marcolita na makapagsalita sa mga committee kung saan siya member. So, it remains to be seen tomorrow kung anong development. So, this is a very exciting times in our history, sa history ng Pilipinas, kung matutupad ba yung pangarap natin for a regime change and for the present administration to sit down, or if they will not step down voluntarily, if they will be forcibly forced to step down and give their positions to the more legitimate and the more capable Vice President P.P. Sara. So, malalaman natin. In my last vlog, sinasabi ko naman yun. Now, we will know what will be the next scenario. If the next scenario is after the rally, wala mangyari. So, it's merely a rally. Rally lang yun. Walang, kahit na siguro, mayroong mga sentiments na nilalabas, mga disenchantment, mga hinanakit sa mga nagaganap sa ating bayan, but walang solid na reklamo or any active na pagkikilos para mangyayari yung pagbabago na inaasam-asam ng karamihan ng mga mamamayang Pilipino. So, malalaman yung bukas. Then I mentioned also, if this rallies, which is if it will reach around 1 million or more, it's a massive rally, and it is comparable with the People Power 1, at pwede yan magpatalsik ng isang presidente if there is somebody who will direct what to do, anong gagawin. Katulad nung nakaraang People Power 1, actually it's a People's Rally, but it was directed by Cardinal Sin, and later on it was carried out by President Ramos and Enrile, and the one who do the dirty job is Gringo Nasan. So ganun na nangyayari. So I don't know kung bukas ganyan ba, the same scenario will happen, or if there is a more serious attempt by the military to really comply their mandate or follow their mandate as being the protector of the people. We don't know kung mangyayari yan, but malakas ang balita ito from the grapevine na talagang something will happen tomorrow. Pero I don't want to speculate kung sabihin natin na meron na talaga, pero hindi ko kasi nakausap yung mga talagang reliable na source. These are reliable sources, but they are not the principal sources, so hindi natin pwedeng masabi yan. And parang pinipreempt din natin. Kung sabihin natin yan, pinipreempt natin at makahanda daw yung mga kalaban. So we will know that tomorrow. So tonight, itong gabing ito, maraming hindi makatulog siguro sa pagprepara. Ang iba, too much anxiety and worries, at yung mga talagang involved nito, they are gearing up para kung anong mangyari, meron silang pangsangga sa mga actions from the people na who will conduct any plans para sila ay mapatalsik sa pwesto.
So we don't know kung anong mga options, but everything is put on the table na. Nandyan na, nakalatag na lahat ng baraha. So tomorrow we will know kung anong mangyayari. Actually, a lot of vloggers are covering already part of Quezon City, and they are monitoring the events because isa sa mga pwedeng mangyari, sabihin na allowed yung allowed ng administration yung rally. Kung ito senaryo lang baka yung iba magsasabi na masyado namang mataba yung pag-iisip natin, our imaginations, but things like this happen. It happened sa People Power 1 at saka sa People martial law that was declared by President Ferdinand Marcos Sr. Kasi ngayong madaling araw, sabi nila kailan madaling araw nandoon na tayo. Pag you will see sign of APCs, mga tanks that going outside of Camp Aguinaldo and Camp Crame, hindi na matutuloy yung rally na yan. Something will be declared. Kaya yun ang nangyari dati. Ang iba, in the wee of the night, hindi alam na nakaplano ng mga arresting officer na arrestuin sila. So a lot of people were surprised during that time. That what had happened, and it will happen again. Sabi pa nga nila, history will repeat itself. So kung yung pakiramdaman, kung you see APCs, tanks, then truckloads of soldiers jumping from the to the ground from their trucks with arms in their hands, with M16s, ano bang mga armas ang gagamitin nila, that's a sign something will be declared, some event will be declared. So hindi natin malaman anong oras pa ngayon, then madaling araw, we don't know kung mangyari yan. I hope na hindi yan mangyari. I hope ang administration natin, especially the President, pag-isipan niya mabuti kung makabuti ba yan sa bayan natin ang mga plano nilang gagawin. Baka naman it result into a bloody conflict between those who are really sabihin na natin, they are really disenchanted with the administration, na gusto na talaga nilang aalis ang kanilang sakripisyo, o alisin ang gamitin ang sacrifice nila para matupad ang kanilang plano na palitan itong government na to. So we don't know up to madaling araw. Ganyan naman ang kilos ng mga mga militar up to the wee hours of the morning, at dawn. Yan ang action will start sa mga ganyang oras. So malalaman natin, this is a very critical time, critical moment for the Philippines. Malalaman natin yan if there were, kung a repeat of the People Power 1 will happen. Kapag hindi naman mangyari, mas maganda sa atin. Peace will still exist. Patuloy tayong will be experiencing peace sa ating lipunan. Even if we are in a very precarious situation, dahil nga itong sitwasyon natin ngayon na marami na rin talagang disgruntled, especially sa military, and we don't know what are their plans. We are just surmising na yan ang pwedeng mangyari.
but we don't know it. They have decided already. As they promise, if the people will come out and anong mga reklamo ng mga tao, anong mga hinanakit ng mga mamamayan, and they will be for the people. Sana ganyan ang mangyari. And I hope na yung the other side, yung sa administration, kasi hindi naman mawawalan ng suporta yan sa military din. Meron ding magbigay ng kanilang suporta sa presidente. Natural yan. There is always two sides of the coin. Sabihin natin, the other side is not good, the other side, depende yan kung paano titingnan. Pero ganyan talaga. Always ganyan ang labanan. Between good and evil, kung gusto natin sabihin. But dapat kung ano man mangyaring lahat na ito, anong mga circumstances that will be developed in the next hours of this day, very memorable day para sa Pilipinas, kung ano talagang mangyari. Sana walang mangyaring madugo or dadanak ang dugo ng Pilipino dahil sa kapwa Pilipino rin. It's not good for the country and for the people. So tomorrow, actually last night pa nagkaroon na ng mga checkpoints, and these checkpoints are not actually preventing dahil nga sa done by the police para nga pipigilan ang rallies. These are for the election, sa upcoming election, kasi nagsisimula na kahapon ang mga checkpoints. So baka magtataka yung iba bakit pinapara yung mga sasakyan nila, lalo na yung mga motorsiklo. Yan part yan sa election code natin na ini-implement, utos ng COMELEC. So ganyan, kaya hindi tayo dapat mabahala kung wala naman tayong gagawing masama o binabalak na masama. Basta kumpleto lang yung mga papilis natin, papilis sa ating motorsiklo at ang ating sasakyan, walang problema yan. But you should follow the correct checkpoint procedure. Hindi pwede ka magbukas ng bintana, but hindi ka pwede magbukas ng hood ng sasakyan mo. Hindi sila pwedeng magpababa sa iyo, hindi ka pwedeng bumaba. Pwede ka titingnan. Visual lang, ocular inspection lang ang pwedeng gagawin. Pwede rin naman hingiin yung mga papilis mo, pwede rin. But hindi yan compulsory. Itong i-request lang. Pag sabihin mo na hindi pwede, I don't know kung depende yan sa magsisita sa iyo kung anong gagawin niya. But ang procedure talaga hindi pwedeng ocular inspection lang yan. So we will wait and see kung anong mangyari. Ay ang sinasabi ko pa nga, these are very critical hours up to the morning. Dito sa amin, nasa center of gravity tayo, but a lot of people are uneasy kasi dito kasi marami ring mga families that have their their brother are in the military. So they're worried, baka nga anong biglang may mangyaring masama na mapahamak naman yung mga kamag-anak nila or their relatives like husband and brother-in-laws. So yun ang worry ng mga tao dito. But anyway, let us just pray na walang masamang mangyayari at maayos ang gawing rally ng INC. But I'm sure ito rin ay this will be
taken advantage by the leftists. I'm sure kahit na nagkaroon sila ng demanda nung unang rally nila dyan sa Mindula, I don't think na hindi sila present bukas in the same video. Kasi ayaw nila mawala sa eksena. Alam na nila this is an important moment. So, kung mangyaring totoong magkaroon ng pagpatalsik kay BBM, kung wala sila dyan, they are not doing anything, mawawala sila. Sabihin ng mga tao, wala naman kayong ginagawa para tulungan kami para matupad yung mga inasam-asam namin na magkaroon ng pagpalit ng rehimen. So surely nandyan sila bukas sa Mindula, at itong mga to, sana ito sa mga basagan ng bungo alam mo naman, they are rebels. They are subversive. Sabi nila, mga progressive daw. It's not progressive. Talagang nasa sila. Nasa digmaan sila laban ng bayan. So, they're not just ordinary protesters tulad ng nangyari sa Maisog. They're just people who are clamoring for change in the administration of this country. At lalabas yung mga left na yan, blazing with the placards. Sigurado yan. Baka may pa yan. May effigy para susunogin yan. Nakakatawa nga lang yung effigy. Si Marcos at saka si PRD. Bakit si PRD? Ang tagal nang wala si PRD. Almost 3 years na dyan. Bakit sasama pa ninyo dyan? Pati si BP Sara. Anong kasalanan ni BP Sara? Nakipaglaban pa ngayon laban sa administration. Tapos isasama niyo dyan sa pagsusunog niyo ng effigy. Diba? So yun ang mga gimmick ng mga left. Always ganyan ang ginagawa nila para ma-notice by media. Wala na yan ngayon With the advent of the social media, iba na ang laro ngayon. Ang mga vloggers na mayroong dalang camera, lahat na pangyayari dyan sa rally na yan ay recorded. Alam namin kung anong ginagawa nyo para lang kayo mapansin. But ang mainstream media hindi rin ilalabas yan kung hindi against kay BP Sara at kay PRD. Pag against yan, sigurado ilalabas yan. Pero kung against BBM, hindi mangyari yan. Double-edged sword nga ang binigay ni Tambaluslos sa mga left. Kung hawakan mo in both sides, sigurado masusugatan ka. Kasi double-edged sword dalawa ang talim. Kaya kasi kahit kaliwa o kanang hampas mo, may sugat yan, may tama. Yan ang left. Ganyan ang left. Ganyan sila ka-traidor. Ito naman si Martin, akala niya mahawakan niya ng gusto itong mga left. Ngayon, yan ang nagbibigay ng problema sa kanya. Lalong bumaba ang kanyang performance rating at saka yung trust rating niya dahil sa mga left na yan. Diyan siya nasira ng gusto. So, bukas, maraming mga bases na raw as of this time ang dumarating galing sa probinsya. Wala namang pinipigilan, and I hope it will continue to be like that, even though mayroong mga balita na mga bases were have backtrack. So ibig sabihin hindi nila tinuloy yung kontrata nila with the INC para mag-ferry or maghakot, sabihin na natin, o magdadala ng kanilang mga people from one location to the venue. So sinabi pa nga nila 500 buses daw ang hinar ng INC. So marami yan, marami nga atin. At I don't know kung isang biyahe lang yan, baka dalawa, tatlong balikan yan, di ba? Marami talagang atin. Yung estimate nila, it's not easy to ferry or to
uh, bring to the venue 1 million people. Siguro maraming means of transportation na gagamitin para matupad yan. Yeah. So let's see kung ano mangyari, and let's pray na magiging peaceful itong rally na to as we wish. And if there's a transition of power from this administration to the other, and hopefully it will be the successor, the legal successor, the constitutional successor, and the last survivor ay si VP Sara. And kung mangyari yan, ay ibig sabihin na pinakinggan ng Panginoon ng ating mga dasal. So let's keep on praying. Ang Pilipinas, if there's a transition, it will be a peaceful transition like People Power 1. So this will be a show of force tomorrow, and this will change everything kung darating ang ganyang karaming tao. So yun lang for this topic. Then doon naman sa isa kong topic, with regards to the interview of President Donald Trump sa Mar-a-Lago sa Florida sa kanyang mansion, part of his speech, he mentioned about that China and the United States can solve if they go, or if they join together, they can solve all the problems of the world. Isipin mo yun, sinabi ni Donald Trump na yan. Then it is contrary to the actuations ang ginagawa ni President Biden against China. And yun din sa utos ni Biden, ginamit lang itong si PBBM na kalabanin ang China hanggang sa kaduluduluhan hanggang ngayon. Sipin mo, sinabi ni Donald Trump na yan. So paano masabi na magkaaway ang US at ang China kung ganyan ang sabi ni Trump? He want China and the US to be together para masolve ang problema ng mundo. So it doesn't mean na mayroon talagang matinding hidwaan ang dalawang bansa, powerful country na to. At siguro dahil nga si Trump ay isang businessman, more on trade ang kanyang ibig sabihin. Siyempre natural yan, kahit na magkakaibigan sila, mayroong napapansin yung isa na linalamangan ang isa, kaya nagre-reklamo. Yun ang nangyayari dyan. But if you say na magkaroon ng competition that we resort into a war, hindi mangyayari yan sa regime ni President Trump. Klarong-klaro yung sinabi niya. Then he was asked kung in-invite ba niya si President Xi. Hindi naman niya in-invite, but maraming balita na pupunta si President Xi dahil he is welcome, sabi niya. President Xi is welcome to attend the inauguration on the 20th of this month. At meron pa siya mga magandang sinasabi tungkol kay President Xi during the time na hindi na siya presidente, at before nga na nangyari yung COVID, o nga sumama ang kanyang loob dahil nga sa ang tingin niya talagang ang COVID-19 started from China, at it was China who spread this pandemic. Yun ang impression ni Donald Trump, kaya doon daw nagkasamaan ang loob nila. But he have high respect kay President Xi, at sabi pa nga niya, President Xi is an amazing person which the press don't want to hear. Sabi niya ganon. Ayaw na marinig ng mga press, lalo na yung CNN na ganyan. Ngayon
Ang CBS nga, parang may demanda siya dyan sa mga may-ari ng CBS dahil nga doon sa balita ng Russia na hindi pala totoo, kaya mag-file siya ng damage suit. Sabi niya, gusto niya ipapakulong daw kung sino yung mga reporter na nagbabalita, kasama na yung mga editors doon. Yun ang sabi niya, na he is filing, hindi na ang DOJ. At nakakatawa pa, ang DOJ daw is Department of Injustice, dahil yan na nag-initiate na pahirapan siya sa pinailan siya na katakot-takot ng mga kaso para masira siya sa mga mamamayan nung eleksyon. So, it reminds me of something, parang parallel sa nangyayari dito sa atin. So, parang pareho. And mga Democrats ito, mga yelos to. Yelo din ang nagpapahirap ng PRD at kay VP Sara dito. Parang yung pareho talaga ang ginagawa nila. They're using the press and they're using even Congress, ginagamit din yung mga congressman. They were the one who filed the cases. Ang Senate noon, yung kay Senate ni Biden, sila ang nag-hearing dyan at nag-file ng mga kaso, mga ebidensya sa DOJ para maisampa kay President Trump. Hanggang ngayon, yung ibang cases are still nasa hearing pa, nag-hearing pa sila sa korte. So parang sounds familiar. It sounds familiar. It's the same style. And I hope they will accept the same way, or mas matinding pag-i-exit pa ang mangyayari. No, nung patatalsikin sila, hindi katulad kay Biden na natalo lang si Kamala Harris, natalo lang sa eleksyon. Ang dahilan na sila ay napatalsik o napali sa pwesto. So, yan ang sinabi ni President Trump. So, makikita natin talaga ang policy ni Trump on Asia, wala doon sa yung ginagawa ng government natin ngayon na nag-provoke para magkagulo. So ano na ngayon? What will happen to Powell? Si Powell at saka si Tariela, saan sila ilalagay ngayon? Ma-defund din sila. Kasi ilang millions of pesos or US dollars ang binigay sa kanila para lang siraan ang China. Isa na yan yung pagpasok niya sa West Philippine Sea. Pagpakaawa, para bombahan ng tubig, maawa ang mundo, kami inaapi, tulungan nyo kami. Hindi ganyan ang mundo ngayon. Kung sinong malakas, doon pupunta ang simpati ng mga tao. Hindi pwede yung inaapi kami, tulungan nyo kami. Ay ano nangyari? Tumulong ba ng Amerikano sa atin? Diba? So ano mangyari diyan sa Typhoon missile na nandiyan, Typhoon missile launcher? Probably mawi-withdraw yan kasi wala nang gamit yan kung patuloy si President Trump sa kanyang policy that it's purely trade. If there's a disagreement, it's a trade war. So katulad ng first ni Donald Trump, unang term niya, ganyan ang nangyari. War on tariffs, tariff dito, tariff doon, para mahirapan ang China. But China kasi napakalawak ng trade niya with other countries. It's not just the US. Kaya ngayon nagde-develop siya ng a lot of fronts, Africa, South America, para kung ang isang area kung saan siya nagkaroon ng problema, mako-cover up ng ibang areas ang trade situation niya. So hindi gaano maapektuhan. Yan ang nangyari niya with the US noon. Ngayon, so marami ring siyempre ang US hindi rin magpapatalo. Kaya yan magpapatalo with regards to trade. Doon nga sa speech ni President Trump, si Hussein, may-ari ng DMAC, nangangako na magbigay ng 20 billion investment para sa
AI and mga data centers. So, yung pinili niyang mga lugar kung saan in-invite actually ito si si Hussein. Anong apelyido nito? Sinawan. Ayan. Medyo mahirap ang apelyido, but she's a Middle Eastern. I don't know kung anong country, baka Saudi siguro, or baka Qatar, taga Qatar siguro to. Hindi ako nakapag-research. But anyway, yung nga, yung mga state na pinili niya, yung medyo siguro mga mahina ang ang economy, Ohio, ano pa yun, Texas, Indiana, yung mga ganyan. Yun, doon ilalagay ang mga businesses na yan ni Hussein. So, balik naman tayo dito sa sinabi ni Donald Trump. So, anong impact nito doon sa mga ginagawa ni BBM at ang government na to? Si Rizal Ontiveros, paano na ngayon? Paano nyo hikayatin ulit ng mga Amerikano na kakampihan kayo? Yung presidente, iba na ang iba ang niya, policy niya with regards to the treatment of China. Hindi na yung mga gusto niyo mangyari na gigirahin ang China at kakampihan tayo ng Amerikano. It is over. Hindi na yung mangyari. Hintayin na lang natin after 4 years, dahil last term lang ito ni President Trump. So, antayin natin yan, na darating yan. Pero during this term, hindi mangyari yung mga balak ninyo. It's purely trade, it's purely business. Ganyan ang mangyari dyan. At I think the US learned something from China also. Kasi sila, they're right now focusing on para maibalik yung mga industries sa mga lugar nila, sa mga states sa US. Yun ang ginagawa nila ngayon. Si President Trump is a good salesman. Siya mismo ang nag-i-invite ng mga investor to invest in the US. So, very positive move ni President Trump yung ginawa niya, na siya mismo nag-i-invite ng mga investors, and siyempre may mga packages yan na ino-offer para magiging enticing naman doon sa mga investors. So yun ang ginawa ni President Trump, and he's doing everything para maibalik ang magandang business image ng US. At nagre-response naman dito ang stock market dahil tumaas ang stock indexes natin indexes sa US. So maganda ang reply ng business sector. And merong ibang mga bagay na dapat i-discuss, but I think hindi yan dapat dito i-discuss because yung other channel ko, actually ibang channel yun, the older channel, matagal na channel na yun, almost 5 years na, which discusses geopolitical issue, but hindi ko masyadong inano yan dito. Ibang kasi yun ibang site, ibang carrier ang may dala noon, kaya hindi niyo makita sa YouTube at saka sa Facebook. So yung ibang topics naman na gusto kong i-discuss with regards to the issue of Panama, the issue of Canada and Greenland will be discussed in the Justin Talk News, Talk Global News. Yun ang, but it's the same, pareho lang. Pero ito will talk about geopolitics and global topics, tulad nitong mga statement ni President Trump tungkol nga dyan sa Panama na gusto niyang bawiin, at ang Greenland na gusto niyang bilhin, at ang status ng Canada with regards to
yung economy ng Canada at anong impressions ni President Trump. It will be discussed in global news. Justin Talk Global News. Yun. At ito, yung move nga ni PBBM, I don't know kung anong actions kasi the last days, meron na naman daw banggaan. Patuloy kayo sa provocations ninyo. Wala namang reaction ang US. Kasi dati nang dinideclare yan kahit na kapanahonan ni President Obama na kung territorial problem, conflict ang problema, hindi sila makikialam ng US. So yun na nangyayari ngayon. So regarding naman dito sa mga missile, yung nga ang tanong ngayon kasi I've heard na meron yung mga anti-war natin advocates, they will have a rally ngayong I think 25 or 20, I don't know kung anong tamang date, sa Lawag mismo magkaroon sila ng rally doon sa anti-missile rally na Manila, no, para pigilan itong pag-install ng Typhoon missile launcher na may dalang Tomahawk missile sa Lawag. So I don't know kung aabot sila hanggang Cagayan de Oro or Cebu. I think tapos na sila sa Cebu, but I don't know sa Cagayan de Oro kung meron. I've heard na galing na sila doon, and I think the next will be itong missile launcher dyan sa Lawag. So medyo bababa na ang mga incursions dyan sa China Sea. Siguro I don't know kung anong gagawin ni PBBM sa situation na yan. Medyo sina Rizal Ontiveros medyo ma-out of line na sila sa kanilang mga operations na to initiate a conflict with China. Yun naman talaga ang gusto nila. And talagang demonize nila yung mga China, even the citizens ng mga Chinese citizens, talagang demonize nila. So wala tayong magawa. Iba na ang administration, so iba ang policy na susundin ni President Trump. It will be more on trade. So pasensya na lang, I don't know si PBBM ano namang diskarte ang gagawin. If he will last that long, sabi pa nila, if he will last that long during this administration, because marami are saying na hindi yan magtatagal. I don't know after tomorrow kung merong mangyayari o mangyayari pa yan, yung sinabi nila na he will last not that long. So other topics naman na dinidiscuss ni President Trump, there are a lot of topics na kasi ang daming questions yung press. Sinabi pa nga niya na ang press daw sa US is very corrupt. Parang natin din, di ba? Corrupt ang press sa US. Ang kausap niya, nag-press conference sila, puro nasa press, mga members of the press. Parang harap-harapang ininsulto niya yung mga members of the press. Wala naman silang nako-comment. Ganyan naman eh. Ganyan naman ang US. Mga Americans, they are very frank. So yun ang nangyayari. So siguro ito lang siguro ang topic natin. Yung we will be praying na sana tomorrow will be a peaceful day, nothing will happen, worst will happen, at sana kung if there's a regime change, it will be not a bloody one. So with this, salamat sa pagdalo ninyo sa channel na to. Before that, I would like to request na sana
You will share, you will like, and subscribe this channel. Paki-subscribe naman kahit isa-isa. Actually, sa analytics ko, only 4% lang ang nagsusubscribe. And 96% are not subscribing. It's your choice, wala namang problema yan. But I hope na you will help na lalago itong channel na to. So with this, salamat sa pagdalo ninyo. Thank you and good evening sa inyong lahat. Maraming salamat po.